Good morning po. Good morning. Morning. Morning, everyone. Yan. Sige po. Yan. Iniimbitahan po namin kayo na tumayo. Ayan, magsisimula na po tayo sa ating pananambahan. Good morning po ulit. Good morning. Ayan. Amen. Sabi po sa Psalms 100, 1-5, come into His presence with singing and thanksgiving in our hearts and give Him praise. Amen? So, alam ko po, lahat po tayo ngayon dito sa umagang ito, nandito po tayo ngayon dahil gusto nating magpasalamat sa Panginoon, no? Sa mga biyaya, blessings, provision, no? Sa buong nagdaang isang linggo, sa lahat ng pagpapala ng Panginoon, gabay, protection sa atin, no? We are here today para po magpasalamat sa Kanya at bigyan siya ng papuri, no? Meron din naman po na iba na pumupunta sa simbahan para po humingi ng something para sa Lord, no? And ngayon po yung opportunity natin, ano, para makausap siya, no? At makapagpuri sa Kanya, magpasalamat na rin agad, no? Parang kiniklaim na natin yung victory sa ating mga hinihiling para sa Kanya, para sa atin, ano? Hinihiling natin sa Panginoon. So, pwede po ba nating ipikit ang ating mga mata panandali at tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Una-una sa lahat, sa bagong buhay na pinagkaloob niya sa atin ngayong umaga at sa mga biyayang darating pa para sa atin at sa mga nagdaang biyaya na pinagkaloob ng ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you for another day, Lord. Another time, Panginoon, to give thanks and to praise you, Lord. Oh, we worship you today, Lord. We magnify your name, Lord. Hallelujah. As we worship you today, Panginoon, manahan ka sa amin, Panginoon, at magalak ka sa aming mga gagawin. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Come into His presence. Come into His presence with thanksgiving in our hearts and give Him praise. And give Him praise. Come into His presence with thanksgiving in our hearts. Our voices raised. Your voices raised. Your voices raised. With glory and honor and power unto Him. Jesus, the name above all names. Minsan pa po. Come into His presence with thanksgiving in our hearts and give Him praise. And give Him praise. Come into His presence with thanksgiving in our hearts. Your voice is raised. Your voice is raised. Give glory and honor and power unto Him. Jesus, the name above all names. Sabay-sabay po tayo ulit. Come into His presence with thanksgiving in our heart and give Him praise.
Gayahin mo natin sila, ha? One more time. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil. Give me oil in my lamp, I pray. Hallelujah. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of the day. Sabay-sabay po tayo. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. And give me oil in my lamp, keep me burning. Lahat tayo action, ha? Yan. Alright. I pray. Hallelujah, give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. One more time. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp. Say, hallelujah, give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. One more time. And give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Hallelujah, give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of the day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. And give glory and honor and power unto Him, Jesus, the name above all names. Let's give Him glory and honor. And give glory and honor and power unto Him, Jesus, the name above all names. Give glory and honor and power unto Him, Jesus, the name above all. Jesus, the name above all. Jesus, the name above all names. Hallelujah. Oh, praise you, Jesus. Hallelujah. Sarap po magpuri sa Panginoon. Amen? That's our prayer, Lord. Give us oil, Panginoon, sa aming mga lamp and keep it burning, Lord. Hallelujah. Give glory and honor and power unto Him, Jesus, the name above all names. Hallelujah. Oh, we praise you, Jesus, our good Father, Father in heaven. Blessed be your name, Lord. Blessed be your name.
As we celebrate Father's Day today, let's remember our number one Father in heaven. Amen? He's the provider. He's our comforter. He's our friend. He's our Savior. He's our Redeemer. Hallelujah. Worship the Lord. Lord, my heart cries out. Glory to the King, my greatest love in life. I have you everything. Glory, glory. I hear the angels sing. Open my ears, Let me hear your voice to know that sweet sound. Oh, my soul rejoice. Glory, glory. I hear the angels sing. You're the Father. You're the Father too. The fatherless, the answer to my dream. I see you crowned in righteousness. We cry glory to the King. Comforter to the lonely, the lifter of my head. I see you there in majesty. We cry glory, glory. We cry glory to the King. You're the Father too, the fatherless, the answer to my dreams. I see you crowned in righteousness. We cry glory to the King. Comforter to the lonely, the lifter of my head. I see you bear in majesty. We cry glory, glory. We cry glory to the. We cry glory. We cry glory, glory. We cry glory to the King. We cry glory, glory. We cry glory to the King. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven. Forgive our sins, we pray.
and we gathered here. We gathered here to pray. Hear our cry, Lord. We need your mercy, and we need your peace today. Hear us as we pray. And repeat that lyrics. Hear our cry. We are your children, and we gather here today. We gather Make this our prayer. to pray. Say, hear our cry. Hear our cry. Lord, we need your mercy, And we need your peace today. hear us as we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven. Forgive our sins, we pray. Hear us as we pray. Now everyone, let's pray to the Lord. He hear us when we pray. Ilapit po natin ang ating mga gusto sa Panginoon. At tayo po'y magpasalamat sa lahat ng biyaya, sa lahat ng Kanyang pinoprovide para sa atin. Sa pag-iingat, sa kalusugan, sa pinansyal na biyaya ng Panginoon, sa araw-araw na proteksyon at patnubay. Oh, hear us as we pray, Lord. Pour out your blessings upon us, Lord. Hear our prayers today, Lord. We expect answer from you, God. Walang mahirap sa iyo, Panginoon. Walang mahirap sa iyo, Panginoon. Hear our cry. Lord, we need your mercy, We need your peace today. Hear us as we pray. hear our cry. Lord, we need your mercy, and we need your peace today. Hear us as we pray. Holy is holy is holy is the Lord. Yes. Can you lift up your hands toward God? God is here. He is in the midst of us. And God is holy. He is holy. Come on. Yes. Hallelujah. As we lift up our hands toward God, we surrender our lives because He is holy. It's a sign of reverence, surrendering before the Lord. Holy is the Lord. Hallelujah. Let us open our mouth and say hallelujah. Abba Father,
praises and thanksgiving, Abba Father. We give you reverence, God, because you are holy. And thank you, God Almighty, our Abba Father, that you establish, God, your kingdom upon our hearts. Lord, here we are, oh God, surrendering to you, Lord, to you, Abba Father, because we know, Holy Spirit, apart from you, Lord Jesus Christ, we are nothing. Lord, receive our thanksgiving, our worship. We want to please you, God, and by faith, thank you that you move and strengthen and touch us once again, Holy Spirit, that you are in the midst of us. Every time, oh God, that we gather here in this place, in your sanctuary, you are in the midst of us. And you are welcome, Holy Spirit. You are welcome, Lord God Almighty, sa aming mga puso at sa kalagitnaan sa oras na ito. Kaya, Panginoon, thank you, God, that you pour out your presence. You pour out your power to touch and to strengthen your people. And bless each one of us. Lord, you are able to satisfy the needs, the longings of your people, because we are the sheep of your pastures. Thank you that you are our great shepherd. Bless us, O God. And thank you, Lord, for the joy of our salvation. Bless your people, and I pray, God, I rebuke any hindrances, Lord, even disturbances sa bawat mind and heart in Jesus' name. And I pray, Holy Spirit, ng bawat isa may focus sa iyo sa umagang ito. Dahil tinitingnan mo po ang laman ng puso at isip namin. Hindi mo kami tinitingnan sa outward appearance, but tinitingnan mo kami inside, O Lord. And thank you, God, ang bawat isa, narito po kami para sambahin ka at itaas ang pangalan mo. Dahil karapat-dapat kang sambahin at dakila ka, O Diyos. And you are holy. And thank you for cleansing us, making us worthy, O God, every day, especially today. Because we want to enter to your Holy of Holies, God Almighty. We praise you, Holy Spirit. Once again, Abba Father, to you be all the glory. May your name be lifted up, Lord, sa aming kalagitnaan. Thank you for your anointing. To you be the glory. Let's shout, praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Again, God wants to hear your voice. Let's shout, praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise God. All the glory belongs to God. Thank you. And the Lord bless us. Thank you, WLT. Purihin po, Panginoon. So, kamusta po ang bawat isa? Kamusta po? Mabuti? Mabuti-buti? O baka kabuti na lang po? Anyway, God is good po. Kami po ay nagagalak na makita po kayo muli for 1 week na hindi po tayo nakita-kita. So again, welcome po muli sa tahanan ng Panginoon, and patuloy po nating sasambahin ang ating Diyos. So this time, tatawagan po muna natin yung mga bata na pumarito po sa harapan. So yun, nasa mga upuan, pakidala na lang po. Kung ayaw pang humiwalay, samahan nyo na lang po dito sa harapan. At atin po sila muling ipagpipray. Pwede po pa tayong lahat tumayo. Atin pong extend yung ating kamay patungo sa nila bilang tanda ng ating pakikisa sa panalangin na ito. So, sige po. Tayo pong lahat ay mananalangin. Mana lang po ng mga mother kung medyo ayaw pa pong bumulay. So, tayo pong lahat ay manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na siyang may likha
at aming Ama na sumasalangit. Patuloy sa iyong harapan, tinataas po namin ang mga batang ito. Ikaw ang Diyos na sa kanila ay lumikha. Dalangin po namin na ikaw rin ang Diyos na mga ngalaga sa kanila. Taglayin nila sa bawat araw ang lakas at kalusugan na nagmumula sa iyo. At ilayo mo sila, Ama, sa anumang masama o anumang karamdaman dala ng panahon ngayon. Sa bawat nanghihina, sa bawat may karamdaman, kalakasan at kagalingan ang aming pundalangin sa kanila. At nawa, Panginoon, sa iyong pangunguna, sa iyong salita, nagsisilbi nilang gabay, hayaan mo na lalaki sila nang naaayon sa iyong kalooban, na naroon ang takot sa kanilang mga puso, na naroon ang pagsulod, na naroon ang pagkilala sa iyo bilang kanilang Diyos tagapagligtas, na naroon ang puso na handang maglingkod at hanapin ang iyong kaharian kalooban. Salamat, Ama, sa buhay ng mga batang ito. Sa iyo po namin sila mga kamay, tinataas, kasama ng kanilang mga guro na magtuturo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. So God bless mga kids. God bless ating mga teachers. Makakapuna po tayo. So this time, isi-set aside po muna natin yung ating tinatalakay na series regarding our Foursquare belief. Because today ay sineselebrate po natin ang isang special na araw regarding sa ating po mga kalalakihan o para sa ating mga ama ng tahanan, which is the Father's Day. So, imbiya po ng MFGC, gusto ko pong ipaabot sa bawat ama ang greetings, Happy Father's Day po sa inyong lahat. So, this time, as we continue, bawat isa sa atin po na mga magulang, especially ang mga ama, ano po ba yung pangarap nyo sa inyong mga anak? Ano po ba yung gusto nyo makita sa kanila sa mga darating na mga panahon? Anong klaseng buhay ang idinadalangin nyo para sa kanila? So siguro, even doon na maaaring magkakaiba tayo, pero in general, lahat po tayo ng mga ama, isa lang yung pangarap na makitang maayos yung kanilang buhay. Makakapag-aral, makakapagtrabaho, makakapagtayo ng pamilya nila, maayos lang. Na hindi nagkukulang. Bagkos, naroroon yung magandang buhay. Iyon yung ating pangarap. Tama po ba mga ama? Kaya hanggat kaya natin, hanggat kaya ng lakas natin, nagsusumikap tayo. So hindi natin alintana yung pagod, yung sakripisyo because mayroon tayong hangad, mayroon tayong gusto na makita sa hinaharap para sa ating mga anak. Dahil isa sila sa mga reason. Bakit natin ginagawa? Bakit tayo nagsusumikap? But then ngayong umaga, ating pong titingnan kung ano po ba yung susi. Kung ano po ba yung, actually hindi naman sikreto kasi nga ibinubunyag na ngayon ang salita ng Diyos. Ano po ba yung susi para yung ating hangad sa ating mga anak, yung ating pinagpipray sa ating mga anak, magkaroon ng katuparan? Kasi bilang tao, meron tayong kaparanan. Ano pa ibig ko sabihin? Para sa atin, basta tatrabaho lang ako. Basta mabigyan ko lang sila ng magandang edukasyon. Basta mabigay ko lang yung kanilang hiningi, yung pera. Yun yung ating paraan. Dahil para sa atin, magawa lang natin yon, okay na. Pero ngayong umaga, ipapakita po sa atin ang salita ng Diyos na yung lahat pa lang yon, kulang pa. Hindi lang po pala iyon yung batayan para makita natin na yung ating dalangin at pangarap sa ating mga anak maging totoo. So kung meron po tayo mga Biblia, pwede po ba tayo makibukas? Proverbs, tingnan po natin.
Proverbs chapter 20. Tingnan niyo po yung sinasabi po sa verse 7. So, Proverbs 20, verse 7. So, Bible apps. Yung nasa taas, yung mga Bible apps natin. Sa baba, yung ating mga dalang Biblia or Bible apps mat, i-open po natin. So, Proverbs 20, verse 7. Kung nakita niyo na po, say amen. Samahan niyo po ako, babasahin ko po sa NIV. Sabi po dito sa verse 7, the righteous man leads a blameless life. Blessed are his children after him. Or sa translation po ng New King James Version, sabi po dyan, the righteous man walks in his integrity. His children are blessed after him. So again, sabi po dyan, kaya naka-red color, righteous. So this time, ang title po ng message na aking pong dadalhin ay, tinan po natin, Wanted, a Godly Father. Wanted, a Godly Father. Kasi kung mayroon man na makapagbibigay ng katuparan sa ating mga pangarap at panalangin, iyon ay kung mayroon lamang sa tahanan na tatayo, na mangunguna sa paggawa ng kalooban ng Diyos, then yung ating pangarap, hindi imposibleng hindi maabot. So, a godly father. Pero sabi nga po dyan, doon sa unang line, a righteous man. Kasi nga, paano magiging matuwid isang tao kung di niya man nakikilala ang Diyos? Paano magiging matuwid ang isang tao kung wala sa kanya ang Diyos? Paano magiging matuwid ang isang tao kung hindi siya lumalakad ayon sa kalooban ng Diyos? So, in order to be a righteous man, then kailangan yung godly nandoon sa atin. Pero again, pag sinabi po nating righteous, ulitin po natin, righteous. Pag sinabi po nating righteous, ano po ibig sabihin yan? Ano po ibig sabihin ng righteous? Ako po merong sariling definition, pero hindi niyo po makikita sa Webster yan. Sa akin, personally, ito po yung aking meaning ng righteous. So, tingnan po natin sa sunod na, no? So, what does righteousness means? Yan. Para sa akin, yan po yung righteous. Ano ibig sabihin? You choose to do what is right. You choose to do or you choose to say what is right. You choose to think what is right. So righteousness or righteous, being righteous, it means you choose. Pinili mo. Kasi talagang, yun naman po talaga. It is our choice. Lahat tayo dapat pipili. Pero ano ba ang kalooban ng Diyos na piliin natin? Right. What is right? Because God is a God of righteousness. Ang Diyos ay Diyos ng katuwiran. Ang Diyos ay matuwid. So, kung ang ating Ama ay matuwid, din dapat yung mga anak niya, ganon din. So, righteous, it means you choose to do. You choose to obey what is right. So, the righteous man leads a blameless life or leads with integrity. So, talking about integrity naman, kasi mahalaga po ito. Integrity. Lumilitaw lang yan pag ang isang tao ay talagang namumuhay sa kung ano yung tama. Integridad. So, ano po ba
ang ibig sabihin ng isang tao na may integridad? What does it mean to be a man of integrity? So, tingnan natin sa next slide. So, sabi po dyan, how to become a man of integrity. Kasi yun po yung sabi kanina sa verse 7. A man who walks in integrity. A man who walks in a blameless life. So pag sinabi po nating man of integrity, pag ang isang tao ay may integridad, ano po yung pumapasok sa isip natin na dapat mayroon siya? O dapat taglay niya? O dapat nasa sa kanya para matawag kang a man of integrity? Number 1, tingnan po natin. Once we say a man of integrity, ang isang tao na naroon yung integridad, number 1, dapat siya a real man. Ulitin natin, a real man. So pag sinabi ko pong a real man, hindi ko po ibig sabihin na yung tao na may problema sa kanyang identity or may identity crisis. Lalaki na may identity crisis, hindi po yung ibig kong sabihin. It's not what I mean. At pag sinabi rin nating a real man, o saan pa, totoo o tunay na lalaki, hindi ko rin po ibig sabihin ay yung mga kalalakihan na miyembro ng takusa. Or takot sa asawa. Hindi rin po ito yung mga sinasabi po nating mga tao na macho, nurin. So hindi po iyon ang sinasabi ko po when it comes to sinasabi ting a real man. So, Pastor, ano ang ibig mo sabihin ng a real man? Ang ibig ko pong sabihin ng tunay na lalaki or tunay na ama, ito po yung mga kalalakihan na walang tinatago. Kung ano siya, yun. Pag sinabi nating a real man, it means hindi ka nagsusuot ng maskara. Hindi ka nagkukunwari. Kasi may mga tao na pagkarap mo, ang bait. Pero pag yan ay nasa bahay na, kung paano niya tinatarato yung kanyang asawa at mga anak iba, hindi yan yung klase ng lalaki na pag nasa simbahan, kala mo anghel. Pero pag uwi ng tahanan, iba. Pag sinabi nating a real man, totoo at tunay ka. Kung ano nakikita sa'yo, yun. Wala kang tinatago, hindi ka nagkukunwari. Walang sinasabi po nating other person. Na from Monday to Saturday, iba. Pero pag nasa simbahan, iba. Hindi po ganon. So pag sinabi natin a man of integrity, dapat tunay kang lalaki. Kung ano yung pinapakita mo, yun. Walang halong pagkukunwari, hindi ka fake. Kasi madali lang sabihin, Kristiyano ako. Okay, Kristiyano ka, pero sino ka pag nasa loob ng tahanan? Sumasamba ka, nagpupuri ka. Pero ano lumalabas sa bibig mo pag nasa loob ka ng tahanan o pag kasama mo mga unbeliever? Ikaw pa rin ba yung dating Kristiyano na nakita nila simbahan? Pagkasama mo yung mga barkada? A real man. Dahil kung meron mang gusto ang Diyos, iyon yung tunay. Walang pagkukunwali, walang halong pagbabalat kayo. Totoong tao. Kung sino siya sa Christian, siya yon kahit saan mo dalhin. Siya yon kahit sino yung makausap niya, makasama niya, believer man yan o hindi, the same person pa rin yan. Walang nagbabago. Wala yung mabait lang pagharapan, pero pasaway pala pagtalikuran na. A real person. So ang tanong, totoong lalaki ba tayo? Sa harapan ng ating kapwa at sa harapan ng Diyos. Pangalawa,
pag sinabi nating a man of integrity, it means isa kang tao na a man of honesty. Yung sinasabi mo, totoo. Hindi tayo sinungaling. Hindi tayo yung sinasabing mga tao na maganda lang sa salita, magaling lang sa salita, pero hindi naman sa gawa. Hindi tayo yung mga tao na nasa simbahan, I love you, brother. Pag nasa simbahan. Pero pag wala, sister. Pero love mo nga ba talaga siya as your sister? Kasi kaya nga natin siya tinawag na brother because we should treat him as our real brother. Kaya nga natin siya tinatawag sa church na yung term na sister because we need to treat them as our sister. Kung paano mo tinitreat yung totoo mo mga kapatid, brothers and sisters in Christ, magkakapatid tayo sa Panginoon. Pero bakit kuminsan, kahit ang simbahan hindi ligtas, bakit akala natin sa mga bahay lang pala may nag-aaway na magkakapatid, no? Pero sa simbahan din pala meron. And yet, pag tayo magkakasama, hello brother. Honesty. Towards sa ating mga kapatid. When we say, I love you, dapat totoo yan. Ay sister, ang ganda-ganda mo. Kahit hindi naman. Ang dali natin mag-praise ng tao, pero at the back of our mind, hindi naman yun talaga bukas sa puso. Honesty. The way we treat yung ibang tao. Nag-work ka. Kamusta yung ating treatment sa ating kapwa? Totoo ba? Yung ating sinasabi sa totoong nangyayari. Yung mga sales, nasa sales dyan, yung ating sales talk, totoo ba yon? Yung ating pakikiano sa ating kapwa, totoo ba yon? And then yung ating asawa, sinong totoo, honest sa yung mga sa kanya-kanyang mga asawa? May asawa tayo, pero dapat yung honesty nandoon. Walang borrowed wife, walang illegal wife, walang tumatawid ng kabilang bahay, walang number 2, number 3, number 4. You should be honest. So sa ating partner, honesty dapat. Sa ating kapwa, how we treat people, there should be honesty. And how we treat yung ating mga anak, there should be honesty. Hindi po pwedeng, pag humihingi ang anak mo, sabi mo lang, ay wala akong pera. Pero bakit pag barkada, lumilitaw? Pag nagyayaya yung mga asawa mo, labas naman tayo, parang hirap hilahin. Dami kong gagawin. Pero pag barkada na yan, bakit nga ba? Honesty. Let's be true. Sabi nga sa Bible, let your yes be yes. And your no be no. Dahil ang gitna noon, hindi na maganda. So sa atin, kung talagang no, no. Kung yes, yes. Just be honest. Dahil ang ating Diyos, ayaw ng tao na pabago-bago. Kahit nga sa Panginoon, ayaw niya ng lukewarm. Dahil pa rin, susuka kita. So, buti pa mainit, kung mainit ka, malamig sa malamig. Huwag lang yung maligamgam. At ayaw ng Panginoon, kahit yung pananalig natin, maligamgam. Magaling lang tayo pag may blessings, pero pag wala, lumalamig. So, honesty. Part yan, bahagi yan ng tinatawag nating a man of integrity. Dahil pag sinabi nating honesty, pag walang honesty sa isang tao, walang magtitiwala sa iyo. Tama? Pero pag ikaw ay isang honest na tao, you will win people. You will win their trust. Magtitiwala sa iyo yan. Dahil ang tao hindi naman tumitingin, ay,
Galing yung pinag-aralan mo. Hindi. Mapagkakatiwalaan ka ba? Totoo ka ba? So, a man of integrity, it means you should be a man of honesty. Tapat ba tayo? Totoo ba tayo? Then, next, pag sinabi natin a man of integrity, it means, ano po susunod? A man of words. Palabra de honor. Kung ano yung pinangako mo, tuparin mo. Kung ano yung sinabi natin, gawin natin. Okay, tatawagan kita mamaya. Aba, 1 linggo na, wala naman. O, may lakad tayo. Pero, wala. Ginabi na, wala. Minsan, ganyan tayo na tao. Nangangako tayo. Pero kung minsan ang problema, yung pangako, napapako. Minsan mabilis tayo magsalita, and then later on, pag naisip mo, binabawi. Ay, hindi nga pala. A man of words. Hindi man tayo perfect, pero dapat pagsumikapan natin na kahit malang sa salita, meron tayo, may pagmamalaki. Na yung ating sinasabi, ginagawa natin sinusunod. Or kahit tayo na mga Kristiyano, na hindi lang tayo nagsasalita about kay Christ, about sa God, pero dapat nakikita rin nila sa ating buhay. A man of words. Pero tayo po ba may isang salita? O baka tayo maraming salita, pero wala namang nagagawa. A man of integrity, it means he is a man of words. So yung ating mga pangako sa ating mga anak, yung ating pangako sa ating asawa, yung ating pangako sa ating kapwa, yung ating mga pangako sa Diyos, kamusta? From 1 to 10, saan dyan banda? And then, last, pag sinabi po nating a man of integrity, it means he is a man of, pag sinabi natin a man of example, role model. Magandang halimbawa. Kanino? Sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang mga anak. Kasi bilang mga ama, hindi lang po tayo breadwinner. Huwag niyo po isipin na ang ating lang bahagi magbigay ng pera at magpakain, magpaaral. Hindi lang po yung role natin bilang mga ama. Isa pa sa mga role natin, maging isang modelo sa ating mga anak. Dahil sila ay tumitingin sa atin. Kung paano natin sila pinalaki, pag sila ay nakapag-asawa at pamilya, ganoon din nila papalakihin yung kanilang mga anak. Hello? So pag napalaki natin sila ng tama, dahil nakita nila sa atin, pag sila ay nakapamilya, dadalhin nila yon. Pero pag hindi natin nagawa at hindi tayo naging magandang ehemplo, pag sila ay nagkaedad, nagkapamilya, ganoon din sila. Pero again, hindi po natin pwede sabihin na like father, like son. Hindi po pwede na sabihin natin kung anong puno ang bunga. Why? Because ang bawat isa, meron po tayong choice. Po pwede nating baguhin kung ano yung buhay natin sa buhay nila. Alam niyo po, ako personally, sabi ko nga kina pastora sa aking mga anak, pagpasensyahan niyo si daddy niyo kung hindi ako showy. Sabi ko kasi, is because lumaki ako, ganoon sa aming pamilya. Yung hug, yung I love you, hindi ganoon ka-sweet yung pamilya namin. Kasi sabi ko, pag pumanhin nyo, is because iyon yung nakita ko. Lumaki ako sa ganoong atmosphere. So it means kung ano pala yung nakikita natin, iyon din yung susundin nila.
Pero ako, nung ako po ay nagkapamilya, I said to myself, sabi ko, hindi ko tatahakin yung landas na tinahak ng aking ama. Kung meron akong babaguhin, isa yun sa babaguhin ko. Kung ano yung mga nakita kong kulang, gagawin ko. I choose not na daanan yung landas nila. Dadaan ko sa isang landas kung saan tama sa harapan ng Diyos. I choose. So, hindi natin po pwedeng sabihin, kasi ganito ang tatay ko eh. Hindi, kasi ganito yung pamilya namin. Nasa sayo ang pagpili. Kung gusto mong sumunod o gusto mong baguhin yan. Pero nonetheless, tayo na mga ama, isipin natin, role model tayo. Kung merong dapat nagtuturo kung ano yung kalooban ng Diyos, kung ano tama, dapat, kanino magmumula? Kanino? Kanino po? Bumalik tayo sa Genesis. Nung nilikha ni ng Panginoon ng Diyos, si Eva at si Adan, sino ang pinagkatiwalaan ng Diyos ng utos? Sino ang sinabihan ng Diyos sa mga bawal? Sino po? Si Adan. Bakit? Si Adan ang ulo. Si Adan ang head na magiging pamilya. Tayo rin po ng mga ama, tayo yung ulo. Tayo yung namumuno. So kung meron magbababa ng kung ano yung tama, ano yung mali, kung sino dapat magturo, dapat ama. Huwag nating ibigay yung role na yon sa mga ina lang. Ay, bahala ka na. Nandiyan ka naman sa bahay eh. Nagtatrabaho ko eh. Wala akong time. Hanapan natin ng oras. Mahirap sabihin sa anak ko, oh, huwag kang inom lang inom. Bawal yan. Pero kung nakikita niya sa akin, hindi ko po pwede sabihin sa anak ko, oh, yung paninigarilyo, nakakasira ng health yan. Tigilan mo yan. Paano ko sasawayin? Eh kung ako mismo, naninigarilyo. Tama po ba? Mahirap magsaway kung ikaw mismo gumagawa. Mahirap magturo kung nakikita naman nila baligtad sa iyo bilang ama. We should be an example, a good example. So bilang ama, isipin natin yung ating role. Hindi lang para magtrabaho at mapakain sila. Trabaho din natin ang magturo sa kung ano yung kalooban ng Diyos. Kung ano ang tama. Dahil tayo ang tinalagaan ng Diyos na ulo ng tahanan. Amen po ba, mga kalalakihan? Bakit parang masasama tingin nyo sa akin? Pareho lang po tayo nagsusumikap. And gusto ko rin po linawin, walang perfectong ama. Kahit pastor ako, I'm not perfect. Walang perfectong ama. Meron tayong mga failures. Meron tayong mga mistakes. Pero ang sa Panginoon, pag sumikapang, gawin pa rin kung anong tama. Pag madapa, tayo. Pag magkamali, correct. Learn. Pero again, huwag tayong tumingin na, hindi man ako perfecto. Kasi kung dyan tayo mananatili, paano tayo makakapagturo? Eh ngayon, may privilege na tayo. Nakikristo na tayo. Alam na natin yung salita ng Diyos. Pwede na natin ito magamit pang turo sa nila. Ang importante lang, sama-sama tayong lumalago. Sama-sama tayong gumagawa ng tama. Bilang ama, eto yung daan. Mahirap sabihin sa anak, anak, dapat maging mabuti ka. Paano nga ba maging mabuti? Sino sila titingin? Saan sila hanap ng sample? Anak, ito yung dapat. Ipakita natin as a father. So, hindi lang ang nanay, lalo na ang tatay. We should serve as an example to our children. Hindi siya madali, pero kailangan. Kung gusto natin meron silang titingnan at meron silang magiging modelo. Dahil pag wala tayong binigay ng modelo, ang sanlibutan ang magbibigay ng modelo sa nila.
Huwag kang magtataka. Hindi ko naman tinuturo yun sa pamilya namin. Bakit ganyan ang mga anak ko? Iba yung nagmodelo. Baway, hindi natin ginawa yung ating bahagi. So we should be a man of example. So, how to become a man of integrity? So yung kanina, be a real person. And then, be honest. An honest man. And then third, a man of words. And then fourth, a man of example. Then, wala itong pinagkaiba sa nagtatanim. Bilang ama, namumuhay ka, nagsusumikap ka to be a man of integrity. Sa ginagawa mo, para ka palang isang magsasaka, nagtatanim. At sa bawat tinatanim, ano daw sabi? Tutubo yan at magbubunga. Now, ako ang nagtanim. Ang pagpapala pala, hindi lang hanggang sa akin. Mula sa akin, bababayan. Kanino? Sa aking mga anak. At hanggang sa ilang generations pa. So, tingnan po natin yung next na slide. What is God's reward for being a man of integrity? May pinapagawa ang Diyos. At once na na-accomplish natin at nagawa natin, ang Diyos may gantimpala. So, ano sabi kanina sa verse 7? Kung babalikan natin, huwag niyo pong iwala yon. Proverbs 20 verse 7, sabi po dyan, a man of righteousness, a righteous man who walks with integrity, his children will be blessed after him. So, ano ang rewards? Ano ang next pag nagawa mo yung hinihingi ng Diyos? Number 1 is this. Tingnan po natin. Number 1 is blessing. Pagpapala. Gusto mo anak mo makatapos. Gusto mo anak mo makakuha magandang trabaho. Gusto mo anak mo gumanda yung buhay. Magandang pamilya. So that, ang gusto natin, pag tayo kunin ni Lord, we will rest in peace. Talaga payapa. Bakit? Maayos na yung buhay ng mga anak ko. Pwede na akong mawala. Pero blessings. Akala natin, ang blessings sa mga anak mo tatanggap dahil, ay, malaki naman yung pinamana ko sa mga anak ko eh. Malaki yung perang naiiwan ko sa bangko. Kapatid, maraming mga anak iniwanan ng malalaking pera pero hindi naging maganda ang buhay. Maraming mga anak ang lalaki ng namana pero hindi naging maayos ang buhay. So, hindi sa pera, hindi sa mana, gaganda ang buhay nila at giginawa. Saan? Sa itinanim ng Ama. Pag may itinanim ka, aanihin niya yung mga anak. At aani sila ng pagpapala. At naman ang gagawin nila, ibibless ng Lord. Why? Babalikan ng Lord dahil sa iyong Ama, pagpapalain kita. Katulad ng ginawa ng Lord kay David. Si David ang nakawin ng heart ni Lord, pero yung kanyang mga anak, binibless niya rin. Why? Because of David. Wala na si David, pero ang Diyos, mabuti pa rin sa kanyang mga salinlahi. Because of David. Hindi perfect si David. Katulad natin, nakakagawa rin siya ng kasalanan. And yet, in general, masunurin si David sa Panginoon. Pagdating sa pagsamba, hindi papahuli si David. 3 times a day, napunta yan ng templo, sumasamba. When it comes sa gawain ng Panginoon, actually si David ang nagkaroon ng desire na magpatayo ng temple. Hindi si Solomon. Si Solomon, siya lang yung nagpagawa. Pero yung design, yung mga materials, kay David pa lang yan, meron na. Sinabihan lang siya ng Diyos, hindi ka magkapagawa. Yung anak mo na lang. Pero yung ginawa ni David, na-please ang Diyos. Dahil na-please ang Diyos, yung pagpapala, nagpo-flow hindi lang kay David, hanggang sa kanyang mga anak. Kahit yung throne, hindi kinukuha because kay David. So yung blessings, gusto natin yung ating mga anak maging mabuti yung kanilang buhay. Pero, kapatid,
Naka-base din yan sa kung ano yung tinanim mo bilang ama. Pangalawa is yung favor. Favor. Sabihin po natin, favor. Usually, tayo ng mga tao, magaling tayo dyan eh. Ay, anak ka pala ni Juan? O di sige, pasok ka. Anong kailangan? Usually, ganyan tayo, di ba? Pag kilala natin yung isang tao at may kailangan yan, dahil nagkaroon tayo ng connection, relasyon, may favor sa nila. Ay, anak ka ba nito? O sige, bibigyan ka ng trabaho. Why? Because favor yun eh. Naging maganda yung aming relasyon. Naging mabuti sa akin. So in return, magiging mabuti rin ako sa iyong mga anak. Tama po ba? Yun yung ginagawa ng mga tao. Favor. Favor. Now, pag napiplease pa rin natin ang Diyos at naging maganda yung ating relasyon sa Diyos bilang ama ng tahanan, yung ating mga anak, isang salita lang pala yan sa Panginoon. Go. Yung ating pangarap sa Panginoon, sa kanila, na hiningi sa Panginoon, ino-honor ng Diyos. Why? Because sa iyo. Favor. Na kung sino man yung lalapitan nila, magiging smooth. Ano man yung kanilang gagawin, ang Diyos ang nagpiprepare. Para bang magaan. Para bang maayos lang lahat. Magugulat ka na lang. It's because yung favor ni Lord, bumababa sa kanila. Dahil sa iyo, Nama. Dahil may ginawa ka. Dahil may tinanim ka. So yung favor. And then not only favor, pero yung number 3, ano? Sino ba naman ang magiging hindi happy pag bine-bless yung mga anak mo, pati ikaw? Sino ba naman hindi matutuwa na magulang pag ang mga anak mo may favor mula sa Diyos? Makakasimahon ka pa noon? Hindi. Magiging masaya tayo. Why? Because nakita mo ang kabutihan ng Diyos. Because nakikita mo kahit mga anak mo nakikinabang sa ginagawa mo dahil sa iyong relasyon sa Diyos. So, happiness. Iyan ang isang bagay. Kasi tingnan nyo po siguro kahit kayo makaka-relate. Ang dami namang mayayamang tao. Ang dami namang magagandang buhay na pamilya. Iko-compare natin, wala nga tayo sa kalingkingan. Marami silang lahat, kayamanan, pero ang tanong, bakit hindi sila happy? Bakit yung happiness hinahanap nila sa labas ng tahanan nila? It's because may kulang. Pero pag ang Diyos ay siya naghahari sa tahanan, mula sa ama, sa ina, hanggang sa mga anak, ang kasiyahan, ang kagalakan mananatili dyan. Magiging masaya kayo as a family. Not because marami kayong pera, but because ang Diyos nakikita nyo, hindi kayo pinababayaan. At yung mga panalangin nyo natutupad. Mga ama, siguro katulad ko rin, isa lang yung pangarap natin. Yung hindi natin natikman, sana matikman nila yung kasaganaan. Pero para pala nila matikman yon, tayo ang una magtatanim. Tayo yung magbabayo. Tayo yung magsasaing. Sila na lang yung kakain. And then, tingnan nyo po ito, next slide. Para mas maintindihan pa natin. Buksan nyo po yung mga Bible nyo. Sa verse 7 again. Ano po sabi po dyan? A righteous man walks with a blameless life, or a righteous man leads in integrity. Sabi po doon, and the children after him will be blessed. So, tingnan niyo po yung nasa ano. Children after him. It means, kasunod mo. After you. Mga ama, after natin, our children will be blessed. Hindi po pwede na they will be blessed and then tayo na mga ama, we will follow. Hindi. As father, you go first. And after you,
your children will be blessed. Ano ibig ko sabihin? Sumunod ka muna sa Diyos bilang ama at pagpapalain niya yung mga anak. Kung gusto mo na maging maganda ang buhay ng iyong mga anak, ayusin mo muna yung relasyon mo sa Diyos. After you. Hindi po pwede na, Lord, pwede ba i-bless mo yung mga anak ko? Kasi pag nakita ko maayos yung buhay ng mga anak ko, magsiserve na ako sa iyo. Magsisimba na ako sa iyo. Kapatid, mali po yun. Tayo muna. Hindi pwede, Lord, i-bless mo yung mga anak ko, kaya after that, I will follow. Hindi pwede. Kasi napakalinaw, after you. Hindi rin po pwede na itulak natin yung ating mga asawa. Ma, ikaw na lang yung simba. Ikaw na lang yung pray. Sama mo na lang ako. Sama mo na lang mga anak mo. Kapatid, yun ang isang maling mistakes natin. Tinutulak natin yung ating mga asawa. Ang hinahanap ng Diyos yung mga lalaki. Nasaan? Kayo na lang yung mag-pray sa pamilya natin. Kayo na lang simba. Hindi. Sabi ng Diyos, if you want God to bless your children, after you. So, pakisabi sa yung mga asawa, pagkatabi niyo, after you. Hindi after na mga wife, after husband. And then, dyan lang kikilos ang Diyos. Walang blessings bago ka. Ikaw muna before ang blessings sa mga anak mo. May pangarap tayo, may gusto tayong mangyari. Pero dapat tayo yung unang hakbang, tayo yung unang lalapit kay Lord, tayo yung unang magtatanim. Hindi po pwedeng baligtarin. Nagsusumikap tayo. At yung panahon, tumatakbo. Time will come, tatanda rin tayo. Hindi na tayo makakapag-work. Sila na sa kanilang mga sarili. Pero ano pa po yung iiwan natin sa kanila? Na kanila lamang pipick upin at sisimulan. So, tingnan niyo po, in conclusion. Ano po sabi po dyan? A godly father walks with integrity. Dahil ang pagiging godly, makikita yan sa kanyang gawa. The way magsalita, the way mag-isip, the way kumilos. Hindi po pwedeng we are godly sa church, pero we are not sa house. And then sabi rin po dyan, therefore, lead our family in the path of righteousness. Kung meron mang magdadala sa pamilya sa Lord, yun ay yung ama. Pastor, wala pa yung ama. And then, ipag-pray nyo na later on, yung ama na magli-lead. Dahil iba, pag ang ama ang naunang naligtas, makikita nyo yung kaibahan. Kumpara, pag ang nanay ang nauna, mabigat. Pero pag ang tatay ang nakakilala sa Lord, madali niya madadala yung pamilya. Dahil siya talaga yung tinalaga to be the head. And then, sabi po dyan, therefore, lead our family in the path of righteousness, and God blessings will be upon you. Kasi ikaw yung nagtatrabaho bilang ama, pero hindi lang hanggang sa iyo. It will flow. It will go down sa iyong mga anak. Sinimulan mo, pagpapalain din ng Diyos hanggang sa iyong mga anak. No. Bilang mga ama, bilang mga magulang, kasama na rin kayo ng mga ina. Ano po ba pangarap nyo sa inyong mga anak? Maganda po yung ating hangad. Pero hindi po ang susi yung pagiging masipag nyo sa trabaho. Ang susi, ano ang ginagawa? Ano po yung aking tinatanim
bilang mga mananampalataya. Ano po yung ating ginagawa bilang mga ama na nakakakilala sa Diyos? So, simple lang po yan. Simple lang po. Ang sinasabi po ng Panginoon is, pag may tinanim, may anihin ka. Ang nagtatanim ng mabuti, pagbubunga na mabuti. Pero pag ang Diyos ang nagpala, siksik, liglig, umaapaw yan. At pag sinabi po nating umaapaw, sa palagay nyo, sino sasalo noon? Mga anak nyo. Pero bago mangyari yon, ikaw muna. Tatay muna. Tayo muna. Amen po ba? Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Ama namin Diyos, maraming pong salamat sa iyong mensahe. Patuloy na nagpapaalala para sa amin na mga kalalakihan na iyong itinalaga bilang ulo ng tahanan. Kasama ng mga asawa, meron kami mga pangarap sa aming mga anak. Pero hayaan mo, Diyos, na kung ano man ang iyong hinihingi, maibigay po namin sa iyo. Kung ano man po ang hinahanap mo sa amin, makita mo, O Diyos, na matuwa ka, na ma-please ka, Panginoon. Dahil alam po namin na sa bawat pagsunod, naroroon ang pagpapala. Alam po namin na hindi lang kami, kundi ang aming mga mahal sa buhay ay iyo ring pagpapalain. Kaya o Diyos, nawa bilang mga kalalakihan, patuloy kaming magsumikap. Hindi lamang sa aming mga trabaho, kundi sa aming relasyon sa iyo. Dahil ang trabaho nawawala. Pero ang aming relasyon at itinanim para sa iyo, hindi po mawawala. Magbubunga ito at aanihin ang aming pamilya. Kaya o Diyos, patuloy kang manguna, patuloy mo kaming gabayan, patuloy kang maghari, at patuloy kaming lumago. Sa iyo po namin, Ama, ibinabalik lahat ng papurit pasasalamat sa ngalan ni Kristo Jesus na iyong anak. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. So God bless po. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Meron wala. Good morning, church family. As we prepare to give our offerings today, let us reflect on the words of the Apostle Paul in 2 Corinthians 9:7, which says, "Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver." Our offerings are an expression of our gratitude and trust in God's provision. They support the work of the church and help us reach out to those in need. As we give today, let's do so with joyful hearts, knowing that our contributions make a difference in the lives of many. Let's pray over our offerings. Dear Heavenly Father, we come before you with grateful hearts, thankful for the many blessings you have bestowed upon us. As we present our offerings today, we do so cheerfully and willingly, recognizing that all we have comes from your gracious hands. We ask that you bless these gifts and use them to further your kingdom, support our church, and help those in need. May our contributions bring glory to your name
and spread your love to others. Bless each giver and guide us in our stewardship so that we may always give with joyful and generous heart. In Jesus' name we pray. Amen.
Ayan. Thank you, SKC. Sana po nagustuhan po ng ating mga katatayan, especially ngayon pong umagang ito. Ngayon po, para po sa Malagasang Foursquare, ay binabati po namin ng isang Happy Father's Day lahat po ng kalalakihan po ng Malagasang. Yan. Pwede po ba yung itaas po natin ang ating mga kamay ng mga UFM dyan? Ayan, sige po. Yan. Mga officer ng UFW, pwede pong pa-assist po ang ating mga katatayan para po sila ay dito'y tumayo sa ating stage. Sige po, lead po natin ngayon ang ating mga tatay. Ngayon po ang kanilang special day. Yan. We so appreciate po lahat ng effort, sacrifice, and love na binibigay niyo po sa amin. Yan, maraming pong salamat mga katatayan, Papa, Daddy, Lolo, Wowo. Yan, sige po, akyat po tayo sa taas. Sige po. Lolo. Ngayong umaga po ay tunay na kayo po ang aming dakilang tatay. At binibigyan po namin kayo ng karangalan ngayong umaga po. Yan. Yan, ang lalakas po nila oh. On behalf of Malagasang Foursquare po, Happy Father's Day po sa lahat ng tatay ng MFGC. Sige nga po, bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating mga dakilang tatay. Ikaw? Sige po po. Ay, ikaw na. Sige po, pwede po kayo magsiupo. Huwag pong mahiya ang mga tatay. Yan, kakantahan po tayo ng UFW kasama ng mga youth. Sana po magustuhan niyo po ang kanilang simple song para po sa ating mga tatay. And relax lang po muna tayo. Lo. Dito ka, Rans. Ayan, so happy Father's Day po muli sa ating mga mabubuting ama ng tahanan. Ayun po, napakarami po nila kung nakikita po natin. So pwede po nating batiin muna ang ating po mga tatay ng isang malakas na Happy Father's Day. Sige ba, 1, 2, 3. Happy Father's Day! Ayan po, no, kami po ay nagpapasalamat sa mga pagpapagal, ayan, sa mga sakripisyo at mga paghihirap po na tunay na ang nagbibenepisyo po ay ang mga kasama niyo po sa tahanan. No po, ang iyong mga paghihirap ay, sabi nga ng Panginoon, not in vain. At balang araw po tayo aani, kayo po ay aani ng inyong mga pagpapagal. Makita niyo po ang inyong mga anak, no? Sila naman po yung magsusustento, no? Sila naman po yung magiging susunod ng mga ama na rin ng tahanan. Ayan po. So muli, Happy Father's Day po sa lahat ng ating mga tatay at sa mga nanonood po sa live no po. Our greetings, naway makaabot po kung nasaan man po kayo ngayon. Happy Father's Day po. And you're a good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. Oh, I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am.
Mother's Day po muli sa lahat ng kalalakihan ng Malagasang Foursquare. Sige po, pwede po ba tayo tumayo lahat at sama-sama po nating ipag-pray ang ating mga tahanan, haligi ng ating tahanan na pangungunahan po ng ating mahal na pastora. Okay, sige po. Please extend your hand. Let us pray. Hallelujah. We thank you, God Almighty. We honor you, Abba Father. Thank you, God, ang aming mga partner sa buhay na binigay mo, O Diyos, sa araw na ito. Sila ay isang regalo sa aming tahanan. Haligi sa bawat pamilya, O Diyos. Lord, dalangin po namin na ingatan mo po sila, and most especially ang kanilang relationship sa iyo at sa pamilya, Panginoon, sa kanilang wife, O God. Protect every relationship, O God. Dahil alam po namin ang gawa ng kaaway, to kill, to steal, and to destroy. But you come, O God, to give us abundant life at kasama po doon ang relationship. Panginoon, kasama po ng congregation, aming itinataas ang aming mga partner, Lord, sa iyong mga kamay at hinihingi ang safety, protection, wisdom sa kanila, na sila po, Panginoon, ay naghahanap buhay at ikaw ang kasama nila sa lahat ng oras. Panginoon, ingatan mo sila kasama ng mga anak, O Diyos. Nabababa ang pagpapala mo sa mga anak namin mula sa kanila dahil ibinigay mo ang responsibility sa kanila. Alam po namin mabigat ito dahil sila, Panginoon, darating ang panahon ay haharap sa iyo, O Lord, at sila po ay accountable din. Panginoon, dalangin po namin, kasama namin, O Diyos, sa umagang ito, hinihingi na patuloy mo sila palalakasin. Strengthen them, Lord, spiritually, emotionally, mentally. Dahil alam mo, marami silang iniisip, O Lord. At minsan hindi po namin alam kung anong iniisip nila, but alam mo lahat, O Diyos. But thank you so much. Let there be peace, O God, palagi sa kanilang mga isip at puso, O Diyos. At patuloy mo sila strengthen physically. Patuloy mo, Lord, i-bless ang health ng aming partner, O God, sa umagang ito. Maraming salamat po. At ang iba na wala dito, O Diyos, na sa trabaho, abutin mo sila, Panginoon, na mapagpalang kamay mo at ang pag-ibig mo ang ipadama sa kanila, O Lord. Comfort them, O God, to those husband, Panginoon, na sa malayo at wala dito, O Diyos. Ingatan mo sila, protectionan mo sila, at patuloy ka, Panginoon, ang siyang mag-strengthen ng spiritual life ng aming partner, O God. Maraming salamat po sa umagang ito, dahil nagagalak kami sa umagang ito, sineselebrate ang goodness mo dahil you are the one who built our family, O God. Lord, thank you that you are the center of our marriage, O God. Your love that strengthens our relationship. Your love that bless and bind us every day. Thank you so much. And right now, just continue to declare your goodness. Sinabi mo, Panginoon, surely goodness and your mercy shall continue to follow us, O Lord. Help our partner na maging patuloy na example sa lahat, O Lord. Salamat po, Panginoon. Protect them. To you be the glory. So we declare in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, overflowing blessings sa bawat isa nandito ngayon at sa wala. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Praise God. Again, happy Father's Day po. Gusto ko lang po din lilinawin yung iba po na hindi nakita ang pictures nyo, ay matagal na po ito ina-announce ni Sister Dana, yung ating in charge. Hinihingi po na mag-send kayo ng picture, magbigay po. So, kung sino lang po ang nakapagbigay, yun lang po ngayon ang nakita. So, hopefully, wala pong sasamaang loob. Kasi, nung nakaraan pa po, hinihintay ang pictures. Okay? So, I hope maunawaan, maintindihan nyo. Amen? God bless you, mga tatay, and we love you. God bless. Praise God.
nung 14. Tony 40. Congrats. Tapos na yung ano mo, tapos na yung contract. Babalik pa nung July. Ah, July balik ka. Bilis naman. Hindi ka pa naman Wow. Praise. Thank you sa ating mga youth na nag-special number kasama ng ibang EFW. Thank you. And also thank you din sa ating EFW in charge sa ating Father's Day celebration. So God is good po sa bawat isa. Let's shout, praise the Lord! Again, let's shout, praise the Lord! Pwede ba sabihan mo, pag nandito ang katabi mo, maraming salamat, the best ka sa akin. Yung partner mo mismo, ha? Okay, pwede ba? Nag-greet nyo na siya? Kami kanina umaga pa eh. Bakit next week? Di ba pwedeng next week? Hello, good morning everyone. So let's first call our visitors. We have 3. We have our Balikbayan visitors, Mr. Jonar Carido and Mr. Raymond de la Peña. And we also have our visitor from Mindanao, Miss Filomena Carido. Miss. Thank you so much for coming. We hope this is not the last time that you're here with us, but the first of so many Sundays. So let's now call our birthday celebrants. We have Ariel Magbanwa, June 17. We also have Danica May Di Ocampo, June 18. Rizal Sapida, June 19. Carlos Halbuna, June 20. And that's it for birthday celebrants. Now let's go to our anniversaries for this week. We have David and Ruth Santos. Are they around? Oh, they're not. We have Frederick and Ann Uy, June 17. We also have Arnold and Lita Saulog, June 18. And we have Orlando and Imelda Osorio, June 19. We have Maiku and Cheryl Wu, June 21. We have Manolito and Maria Luisa Sapida, June 21. Okay, that's all. Can we call all our birthday celebrants and those who are having their anniversaries to come here in front? Okay, so wala?
Okay, let's call them. Let's have them in front. Those who are celebrating their birthday and anniversary for a prayer. Okay, let's extend our hands for our prayer. Lord, dear Heavenly Father, we thank you for this day. We thank you for the wonderful week, and we thank you for the fine weather, Lord God. Lord, our brothers and sisters in front of us, we thank you for the gift of another year of life. We pray that you bless them with joy, peace, and wisdom. Guide their steps, strengthen their faith, and let your light shine through them. For our couples who are celebrating their anniversary this week, we ask you, gracious Lord, as we celebrate the love and commitment of the couples in front of their anniversary, we thank you for their union and their blessings that you've bestowed upon them. Continue to nurture their relationship, fill their hearts with your love, and guide them in your ways. This we ask in your mighty name. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, good morning po ulit. Good morning po. Yan, good morning. Muli po, Happy Father's Day po sa lahat po ng katatayan. And we have announcement po for the joint fellowship. Brother, yan. Thank you. Yan, pwede po ba natin tingnan muna saglit? We have a joint fellowship. Ang title po niyan, Masayang Umawit sa Panginoon, Karaoke Part 2. Yan, it's a joint fellowship po ng UFM, UFW. That's the next Sunday na po, 1 p.m. dito po sa ating church. At ang ating speaker po, si Brother June Damonte po, yan. A praise and worship contest po ito, ha. Yan, ilabas na po natin ang ating mga golden boys. Sige po, sino po mga UFW and UFM? Pwede po pagtaas ang ating mga kamay. Hallelujah! Tunay na, excited po ba tayo sa nalalapit na joint fellowship? Amen! Sige po, kita-kita po tayo next Sunday, 1 p.m., June 23. Salamat po. So tayo pong lahat ay tumayo for our closing prayer. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Lord, salamat po, Ama, sa mga kapatiran, Panginoon, na mga nag-celebrate ng kanilang mga karawan. Salamat, Lord, sa mga mag-asawa na patuloy mong sinasamahan. And Lord, sa patuloy po naming araw na ito na gagawin pa, dalangin ko, Diyos, ang iyong patuloy na pangunguna at pagkapala, ang iyong pag-iingat sa bawat isa na sa aming paglabas ng iyong tahanan. Patuloy mo nawa kaming samahan, ang iyong pag-iingat, ang iyong kagalakan, kapayapaan, at ang patuloy mong biyaya ang siyang sumaaming lahat. Salamat po, Ama. Salamat po, Diyos. Muli, sa iyo ang papuri, sa iyo ang pasasalamat ay amin pong ibinabalik sa ngalan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Amen and amen. So, God bless po. Mag-Happy Father's Day po sa ating lahat.